My favorite app, my favorite music radio. Lagi ka pinapakinggan kahit saan, kailanman. My favorite music radio. Ang pinaka-maaasahan kahit saan, kailanman. My favorite music. Ang totoong drama ng buhay, aming isasalaysay. Ang drama mo. Live. Dear FM Radio, ako nga pala si Justin. Bata pa lamang ako ay medyo brusko na ako gumalaw. Mas palakaibigan din ako sa mga lalaki kaysa sa mga babae. Pero alam ko sa sarili ko na babae pa rin ako. Lalaki nga lang kung magpakita ng aking sarili. Dave, sabi mo matatapos agad tayo bago mag-alas 9 na gabi dito sa thesis natin. Oo. Siyempre, kung nag-aambag na kagad kayo ng pambili ng pansit canton, di nakakain na tayo. Di ba? Alam mo, Dave, siguro tulungan mo na muna si Justin para syempre matapos niya na rin yung literature part dito sa thesis natin kasi malapit na rin yung deadline natin. Baka hindi tayo makaabot at mapagalitan tayo ni Prof. Oo. Kami nang bahala magluto ng pansit canton nito ni Princess Tama si Herbs. Kasi kapag toka-toka tayo, mas madali natin matatapos ang thesis na to at makakagraduate na tayo sa college! Diba? Sige. Asa ba si Justin? Justin! Okay. Dave! Justin, saan ka na naman galing? Nagaling ako sa CR. Alam mo naman, nag-ayos ako ng itsura ko. Alam mo naman, syempre para pogi tayo. Ito talaga, titibu-tibu na naman. Ano? Wala. Sabi ko, gwapo mo. Okay. Ano na bang gagawin natin ngayon? Anong oras na? Magna-9 na. Kala ko ba matatapos natin kagad yung thesis na to? Oo. Minamadali ko na rin dahil hinahanap na ako ng nanay ko. Lalo na ni Loy. Sige. Di tapusin na natin agad. Alam mo, Dave, may gusto lang kami sabihin sa'yo ni Princess Oo, Dave, gusto lang namin sana sabihin sa'yo ni Herbs na crush mo ba si Justin? Ano? Crush ko si Justin? Oo, kasi matagal na namin napapansin na parang iba yung tingin mo sa kanya. Ako? Crush ko si Justin? Hello? Mas lalaki ba nga sa akin gumalaw yan Oo nga. Bakit ako magiging crush ni Dave? At saka hindi ko rin naman interesado lalaki, no? Gusto ko babae din. Kahit babae ako. Di ba? Oo. Narinig nyo? Sinabi nito ni Justin. Okay. Kasi parang, alam mo yun, parang bagay kayo. Kahit ano pa, gender preference na Larong-laro to ni Justin parang feeling namin magkakatuluyan kayo Magkakatuluyan? Hindi Unahin na muna natin tapusin to. Di ba? Para makauwi na tayo pare-parehas. Oo, sige. Tama yung sinabi mo. Parang tama sila. Kung alam mo lang, Justin. Crush kita. Ano? May binubulong ka ba, Dave? Di. Wala. Sabi ko, tara, tapusin na natin to para okay na, makauwi na tayo. Sige. Baka lumalim pa Ano, lumalim ang alin? Lumalim ang gabi. Akala ko lumalim yung pagtingin ko. Wala, sabi ko, baka nga naman lumalim pa yung gabi. Sige na, tara na. Tapusin na natin tong thesis na to.
At dahil na nga sa aking asta, ay lumipas na lamang ang panahon na wala akong naging boyfriend. Tanggap ko na rin naman. Kaya nag-focus na lang ako sa aking career bilang web developer. Herbs, alam mo, parang ang bilis-bilis ng panahon, no? Parang kailan na nag-aaral tayo ng college, tapos gumagawa tayo ng thesis, inaabot tayo ng madaling araw, magkakasama tayong lahat. Oo parang kailan na din, babae ka ba? Ano? Wala, sabi ko, ang gwapo mo. Ngayon, ang tigas-tigas mo. Tsaka parang habang tumatagal, mas lalo ka nagiging boyish Alam mo, Herbs, babae pa rin naman ako. Medyo boyish nga lang talaga akong kumilos, tapos parang, ewan ko, hindi talaga ako interesado sa mga babae, sa mga lalaki. Ano na ba? Malay mo naman magkaroon ng milagro at magbalik loob ka. Magbalik loob para ka naman sira. Hindi wala Talagang siguro, nadala ako dun sa first boyfriend ko. Nagkaroon ako ng trauma. Hindi na ako umulit. Kaya parang after na akong lokohin, hindi na ako nagkaroon ng interest ulit magkaroon ng boyfriend. Tsaka, basta, ayoko na. Gano'n ba? Sino na lang gusto mo? Baka hindi ka pa naka-move on kay Dave. Ano? Wala. Sabi ko, may reunion tayo. May reunion tayong magkakaklase. Andun si Princess, andun si Fernan, at andun pa yung iba nating mga kaklose na kaklase natin. Baka gusto mong pumunta. Hindi na kasi busy ako. Maraming pinapatapos si boss Tsaka alam mo na, mas kailangan ko unahin dito kasi nilalakad ko yung promotion ko. Ano ba? Paano kung pupunta si Dave? Ano? Pupunta si Dave? O tignan mo, bilang nagliwanag yung mga mata mo. Sabi sa'yo interesado ka kay Dave kahit na titibo-tibo ka. Hoy bunganga mo, Herbs Ikaw, nung college ka pa, hindi lang kita masyadong pinapatulan. Lagi mo kaming inaasar ni Dave. Inaasar ka? Totoo naman, ha? Awin mo na, kahit titibo-tibo ka, may pusong babae ka pa rin. At interesado ka pa rin at nahuhulog ang loob mo kay Dave. Bunganga naman ito, may makarinig sa'yo. Alam mo, ang dignidad ko, simula pa nung college tayo, talagang medyo boys talaga. Tsaka sabi ko nga sa'yo, ayoko talaga. Ayaw ko na mag-boyfriend. Ayaw ko na sa lahat. Gusto ko na lang kahit na tumanda na ako sigurong single. Di ako naniniwala dyan. Ikaw, tatanda ka single? Parang hindi ka makakailos sa mag-isa mo Hoy, excuse me, Herbs, no? Ako nga lang mag-isa sa inuupahan kong kondo, tapos sasabihin mo sa akin na hindi ako makakakilos sa mag-isa. Kayang-kaya ko, no? I'm a strong, independent woman and man. Pag nakita mo naman si Dave, baka magbalik loob ka na at magkaroon talaga ng himala na ikaw ay magbalik na isang tunay na babae. Hoy, bunganga mo, mag-ingat-ingat ka. Tsaka baka may makarinig sa'yo nakakilala natin. Sabihin, nagtagtilandi ako. Ito naman hindi mo pa kami yun Noong college pa lang, talaga interesado ka na kay Dave. Hay nako, sige na, hindi ako sasama. Hindi. Biro lang naman Ano si Dave? Ando si Princess? Ando si Fernan? Sumama ka na. Para masaya pang reunion natin at ang tropahan. Ano, kasama ka o hindi? Hindi na, kasi nga busy ako. Kung tapong ko to cellphone ko, kasama ka o hindi? Hindi pa din. Kung umuwi ako ng Maynila, kasama ka o hindi? Hindi nga, ayoko. Kung hindi ako umuwi ka, kasama ka o hindi? Ano mo pinagsasasabi mo? Parang pinagbabantaan mo ko. Hindi ako sasama, Herbs, kasi nga busy ako. Kung kasama si Dave. Kasama? Di ba? Ay, sorry, nadulas lang ako. Sorry. Hindi. Ayoko talaga. Sumama ka na. Kailangan ba bang pilitin ka? Sige na nga, oo na, pero sasaglit lang ako kasi may kipasok pa tayo kinabukasan. Mabuti naman pala see you. Hay nako, Herbs, ang mapilit ka talaga. Okay, see you. Mabuti yan.
Para, alam mo na, sayang yung pagkababae mo. Tapos, sinibo-sibo ka na. Hoy, bunganga mo! Sabi ko nga sa'yo, boys lang ako pero babae pa rin naman ako. Adi, okay. Kita tayo sa reunion. Oo na, sige na. Kita tayo sa reunion. Basta, usapan ha. Wala masyadong anes-anes doon, ha? Okay ba yon? Basta pumunta ka, hindi pa rin hindi ka pupunta. Oo na, sige na. Welcome. Welcome sa ating reunion. Dave, mabuti nakapunta ka. Oo. Ikaw ba naman, pagbantaan mo ako na hindi mo na ako papansinin, talagang pupunta ako. Mabuti na, dadala kita sa banta. Pero, biro ko lang yun. Alam mo naman ako, bilang kaklase mo ba ako ng college, magkakilala na tayo, simula bumbunan, hanggang talampakan. Biro ko lang naman yun. Gusto ko lang naman magkita-kita tayo ngayon Ganun ba? Ako biro ko lang, hindi naman sinabi ko sa'yo, yung reply ko sa'yo. Alam mo na yun, wag mo nang ulitin. Pero, sino na ba nandito? Tayo pa lang naman dalawa. Itong mga to, mga hindi naman natin close yung mga nandyan Di ba? Mo, parating naman din yung ibang mga tropa natin. Na pala. Princess, mabuti, nakapunta ka. Hi, mga kaklasiko. Dave, kamusta ka? Ang laki ng pinagbago mo. Gumanda na yung hubog ng katawan mo. At talagang yummy and juicy ka na. Ito naman, hindi. Simple lang naman. Kasi wala naman ako yung pinagkakabalaan bukod sa trabaho ko. Sa mga free time ko, ito, nagwo-workout na ako. Tsaka syempre, para maging healthy rin naman tayo, di ba? Alam mo, mas lalo kang bumata at mas lalo kang gumwapo ngayon. Talaga ba? Salamat, princess, ha? Kahit ako, nabighani sa'yo, pare. Talagang sabi ko, ang laki ng pinagbago mo talaga. Yung dati, talagang ang gwapo mo na, pero ngayon, mas lalo ka pang gumapo. Bakit nga ako, walang mali siya, 5 minutes na. Hoy, ikaw talaga, maniwala kasi si princess. Hindi. Alam ko naman na nagpipiroan lang kayo. O sino na pa naman nandito? Wala pa ikaw pa lang, princess. Ito si Dave, saka ako. Maya-maya, papunta rin naman yung iba. Herbs, di ba magkasamahan kayo ngayon sa trabaho ni Justin? Bakit? Pupunta ba siya? Pupunta yun. Kasi sinabi ko yung pangalan mo Ano? Yung pangalan ko? Sinabi ko na pag hindi siya pumunta, hindi ka rin pupunta. Kasi alam ko na, alam mo na, nararamdaman na, matagal college pa lang Di ba? Ikaw talaga, masyado kang mapagbiro. Mamay, maniwala yung tao sa'yo. Talagang paniwalang-paniwala ako. Pati yun si Justin, napapaniwala na to. Ewan ko sa inyo, dalawa. Dapat di na dalawa mag-usap. Talaga naman. Nakakahiya. Mamaya, kumalat pa dito sa mga kabatch natin yung mga usap-usapan na gusto ko kay Justin. Totoo naman Idinay mo pa ba? Di ba, princess? Kahit ikaw, nararamdaman mo nung college pa lang tayo. Oo. Halatang-halata kaya na gustong-gusto mo si Justin. Hindi mo lang masabi kasi may pagkatorpe ka rin kasi. Hindi Hindi ako torpe. Paano ba naman kasi? Kung titignan mo naman din kasi to si Justin, mas lalaki pa sa akin Kung pumorma, tignan mo. Di ba? Kung pumorma, mas astig pa sa akin. Yung itsura, mas mukha pang lalaki sa akin. Di ba? Sino ba naman maglalakas loob na ligawan yun? Ligawan? Ligawan? O di naman basta sa bibig mo na talagang gusto mo siya at balak mo siya ligawan, di ba? Hindi. I mean, iligaw, ganun. Iligaw. Ito naman itong dalawang to, hindi mabiro talaga naman. Ayun na pala. Speaking of. Hi, Herbs. Dito ka pala, Justin. Mabuti, nakarating ka. Akala ko hindi ka pupunta Talagang tatapon ko to cellphone ko
ito na yung sinasabi ko sa'yo. Yung sorpresa at yung dahilan kung bakit na dapat pumunta ngayon dito. Ako ba'y Thailand, Herbs? Hindi ka, princess. Tsura. Ito na. Justin, ito nga pala si Dave. Hi. Hi, Justin. Nice meeting you again, Dave. Nice meeting you again, Justin. Saglit lang ha. Medyo awkward. Punta muna kami doon sa iba natin kabatch. Justin, Dave, dito muna kami ni Princess. Oo. Alis muna kami kay momentum niyo to na naman eh. Talaga, huy, saan kayo pupunta? Dito na kami. Kayo usap kayo na naman. Kamusta ka naman, Dave? Ito, okay lang. Ang laki ng pinagbago mo Lalaki ka na. Hindi naman. Kamusta? May boyfriend ka na ba? Girlfriend ka? Ako? Wala. Hindi ako nag-boyfriend after nung breakup namin nung first boyfriend ko nung college sa ibang section. Ganun. Ikaw? Wala. Hindi rin ako nakipagrelasyon up until now. Ilang taon na ba? 4 years, plus 3 years, 7 years na. 7 years na akong single. Talaga? Paano ka? Yung puso mo? Okay lang naman ako. Sanay naman ako na single ako kasi hinihintay kita Ano? Wala. Sabi ko, ang gwapo mo. Alam mo, Dave, medyo na-awkwardan ako bakit naman? Wala. After many years, ngayon lang ulit tayo nagkita tsaka nagkausap. Oo nga Alam mo, may gusto lang din sana akong sabihin sa'yo after many years nung college pa. Ano yun, Dave? Alam mo, kahit na medyo boyish ka, crush kita. Ano? Ako crush mo, Dave? Oo, crush kita. Okay ka lang? Nakainom ka ba? Ay, hindi Hindi ako umiinom. Bakit? Bakit ako? Mas lalaki pa nga ako kumilos sa'yo Bakit? Na naman. Kung mas lalaki ka pa kumilos sa akin, wala namang masama doon. Still, babae ka pa rin naman. Lalaki ako. Single tayo pareho. So, anong gusto mong sabihin? Anong gusto mong, anong pinapahiwatig mo? Wala naman. Ikaw talaga, hindi ka pa rin nagbabago. Maloko ka pa rin. Syempre. Maloko ko sa biro, pero hindi ko magagawang magloko sa'yo. Ano? Hotdog, wala! Nani ka! Talaga, kailan ka talaga, Justin? Hindi mo narinig mga sinasabi ko. Hindi ko nga naintindihan kasi hinihinaan mo. Lakasan mo para nauunawaan ko kung crush mo ba ako o hindi. Ano? Oo na, sige na, crush din kita. Talaga? Oo na, crush din kita. Kasi, sino ba namang hindi magkakagusto sa'yo ang gentleman mo. Tapos, sobrang caring mo. Sobrang lahat, parang yung standards ko dati sa boyfriend ko, sa ex ko, nasa iyo lahat. Parang nahigitan mo pa nga Talaga? Oo na. Oo, okay na. Siguro naman makaka-move on ka na. Siguro naman matatahimik din kaluluwa mo. Wala akong masabi. Wala ka pang masabi niyan. Ang dami mo nang binanggit. Hindi, ibig ko sabihin, wala akong iba pang masabi dun sa sinabi mo sa akin kanina na gusto mo rin pala ako. Oo. Totoo nan. Gusto rin naman talaga kita kahit na titibo-tibo ka.
Buong buhay ko, akala ko tatanda na ako mag-isa dahil sa kung paano ko ipahayag ang aking sarili. Na baka masyado ako matapang o astigin para gustuhin na kahit sinong lalaki. Pero ang hindi ko alam, matagal na palang may taong nakalaan para sa akin. Oyo, nag-enjoy ba kayong dalawa? Dave, Justin? Oo naman. Ano? Napag-usapan nyo naman maigi kung ano yung mga nakaraan nyo dalawa. Bumanga mo naman, Erps. May nakakaya naman kay Justin. Hindi, okay lang. Alam mo, Erps, may gusto kami sabihin sa'yo. Ano yun? Uy, teka. Surprise ba to? Parang hindi ako na-orient sa sasabihin mo. Ano ba to? Baka bad yan, ha? Hindi. Gusto ko lang sabihin sa'yo, Erps, na nagtapat naman tong kaibigan natin na to, si Dave sa akin. Ano? Nagtapat? So, ibig sabihin, kayo na? Hay, hindi pa naman kami pero nagsabi na kami sa isa't isa na gusto namin yung isa't isa. Gusto nyo ay isa't isa? Grabe na ba yan? Parang ang bilis yata. Hindi ako prepared na sabihin sa mga tropa kung ano yung napag-usapan natin, Justin. Huwag mo nang patagalin. Dave, ganun din naman eh. Sabi ni Herbs, parang ang bilis. Pero kung tutusin, matagal na. Long overdue. Diba? College pa. Ilang taon tayo sa college magkaklase? 4 years? Plus 7 years na hindi tayo plus 3 years na hindi tayo nag-usap-usap dahil sa trabaho. So total 7 years. Oh, di ba? Long overdue. Sa bagay, bakit pa natin patatagalin? So ibig sabihin, kayo na? Hindi pa nga. Pero pwede din kahit na, alam mo yon, matagal na pero hindi nag-expire yung feelings namin sa isa't isa. Tama ba, Dave? Oo. Oo. Hindi talaga. Hindi talaga ako nagkaroon ng interest sa iba. Hindi ako naghanap ng iba. Hindi rin ako naghanap ng iba. Wala eh. Ikaw yung taong gustong-gusto ko. Ikaw yung nag-iwan ng malaking puwang sa puso ko. Kaya ang galing. By God's grace, nakita ulit tayo. Siguro baka tayong dalawa talagang para sa isa't isa. Okay lang ba sa'yo na medyo parang mas lalaki pa ako sa'yo? Walang problema. Wala naman problema. Di kayo na. Ano bang date ngayon? Wednesday, June 4. Di kayo na. Teka lang, easy ka lang. Pala decide ka naman, Erps. Asan pala si Princess? Andun, nagpa-party-party. Hayaan mo na siya. Hi. Tama naman yung sabi ni Erps. Diba, Dave? Okay lang ba sa'yo? Walang problema sa akin. Sa'yo, okay lang ba? Wala din problema. Kasi, single naman ako eh. Single ka. Bakit hindi pa natin ituloy ito? Di ituloy na natin. Wala pa man tayo na umpisahan pero itutuloy na natin to. Tama ba, Dave? Oo. Sayaw tayo? Parang prom? Sure. Basta ikaw, Dave. Basta ikaw, Justin. Yung vibes, inyong napakinggan at natumayan ang kwento ni Justin sa Ang Drama Mo Live! Kwento ng pag-ibig at pagtitinginan na naudlot at nagtuloy sa kanilang muling pagkikita. Grabe naman, ang sarap naman ng ganong pakiramdam, di ba? Matapos mong itago at ibaon sa limot at baol ang iyong pagtingin sa isang tao,
ay sa wakas, dumating ang pagkakataon na nasabi mo rin ang totoong iyong nararamdaman sa taong matagal mo nang minamahal. Oh, grabe talaga yun. Di ba? Kwento ni Justin na isang medyo boyish na babae. Medyo parang masculine ang kanyang pagkilos, pananalita at pananamit. Pero hindi balakid yun para magustuhan siya ng isang lalaki na nakikitaan siya ng paghanga, di ba? At ganun din naman yung naramdaman niya doon sa kaklase niya na si Dave. Actually, may mutual understanding silang dalawa o mutual feeling sila para sa isa't isa. Pero pareho silang in denial nung magkaklase pa sila nung college. Pero dumating yung pagkakataon na binigyan sila ng tsansa ng langit na sabihin yung kanilang mga nararamdaman para sa isa't isa. At dumating na nga yung pagkakataon na yon na nagtapat si Justin dito kay Dave. At ganoon din naman si Dave para kay Justin. O di ba hindi na pinatagal? After party, silang dalawa na! Ang saya-saya. Kung sa'yo ka, vibes, mangyari yung ganitong sitwasyon, magsasabi ka ba ng totoo? O ibabaon mo na lamang sa limot yung iyong nararamdaman dahil nahihiya ka? Kung si Kiko Kalikot ang tatanungin, aba, kahit ba long overdue na yan, why not, coconut? Di ba? Sasabihin ko pa rin. Eh kung wala naman akong interest sa ibang tao at kung siya pa rin naman ang nagpapatibok ng puso ko kahit na siya ay titibo-tibo, no problemo. Kahit ano ka pa, di ba? Kahit ano pang gender preference mo, basta't gusto kita, akin ka! Basta't gusto kita, akin ka! Di ba? Ang ginin mo na, baka ang ginin pa ng diba? Yan kasi hirap sa atin yung ibang mga ka-vibes, di ba? Yung masyadong pinapatagal yung sitwasyon. Kaya tuloy, tayo ay nasusulutan. Nasusulutan! Di ba? Naagawan tayo ng pagkakataon. Imbis na naipagtapat natin yung ating nararamdamang pagmamahal sa isang tao, eh dahil nga sa hiya at tayo ay medyo may pagkatinatawag na parang torpe o natatakot sa kakahinatnatan nung ating pagtatapat ng ating pag-ibig o nararamdaman sa isang tao, eh ibinabaon na lang natin ito sa isang matindi at malaking sikreto. Pero ang kapalit naman ito ay isang malaking regret, di ba? Na parang sayang, sana kami na ngayon kung sinabi ko sa kanyang gusto ko siya ligawan. Sayang! Ang yaman pa naman ng girl. Eh di sana may sarili na akong bayad lupa. Di ba? User-friendly pala. Hindi yun ganun. Ayaw, ganun Mamahalin mo yung isang tao dahil sa kung anong meron siyang posisyon sa buhay, di ba? Meron siyang bayat lupa at mayaman. Huwag ganun, ha? Dapat ang totoong pagmamahal, nararamdaman. At hindi. At hindi. Hindi yung titingnan mo kung ano yung meron siya sa buhay. Huwag ganon. Pero sarap, di ba, sa feelings. Yung nangyaring kwento nito ni Dave at ni Justin. Simula pa college, may nararamdaman na pala sila sa isa't isa. In denial lang. Dahil nga nahihiya tong si Dave. At ganoon din naman si Justin na parang, sa tingin ko, hindi naman ako magugusto niya kasi mas lalaki pa ako gumalaw. Ayun pala, si Dave, yun ang preference sa isang tao. Pero talaga marunong talaga ang Diyos, di ba? Marunong talaga ang langit. Dahil, matapos man ang ilang taon, sila pa rin ang pinagtagpo ng pagkakataon. Di ba? Ang sarap-sarap ng ganon. Parang yung isang kakilala ni Kiko Kalikot, pangalan niya Dindo. Oo, si Dindo. Dati kasi, nung binata pa yun, yung kaibigan ko si Dindo, hindi yung pansinin. Talaga, hindi siya pinapansin ng mga kaibigan niya, mga kaklase niya. Parang hindi siya ganun na hindi siya takaw pansin. Pero wag ka. Nung simula siyang nagdadamit na ng mga damit galing Uniqlo. Ala! Pinagagawa na sabi! Pinagkakaguluhan! Oo!
Pinagkakaguluhan, Ben. Pinagkakaguluhan sa mall. Nag-shoplift pala. Kaya pala pinagkakagulo. Charet. Hindi. Di ba? Kasi may ganun talaga eh. Parang sa mga younger years natin, medyo hindi tayo attractive. Pero habang tumatagal ang panahon, sabihin natin nagdadagdagan yung edad natin at nagbabago yung ating itsura, nagbabago yung ating aura. Dun din dumadami yung nagkakaroon ng interes sa atin. Kumbaga, ngayon tayo nauuso. Oh, di ba? Tama ba yun, Dindo? Ngayon tayo nauuso. At kapag tayo ngayon ay uso, i-embrace natin yung pagkakataon. Kapag meron nagtapat sa atin na tayo ay hinahangaan nila, tayo ay gusto nila, di ba? Parang yung kaibigan ko si Dinto, pag nagtik-TikTok live yun, grabe, oo, ang daming indecent proposal, oo, totoo yun. O di ba, in-embrace niya yung pagkakataon, pero hindi niya naman sinamantala. Yung pagtatapat ng mga nanonood sa kanya, di ba? Kumbaga para sa kanya, hindi, okay lang, magsabi kayo, gusto nyo ako, o mahanga kayo sa akin. Ay, ang kapalit naman nun, pasasayahin ko kayo. Galing ng tropa natin yung si Dindo, di ba? O mabalik tayo kay Dave, tsaka kay Justin. Di ba? Sana, ka-vibes, kung ikaw ay merong kaparehas na kwento nito ni Justin at ni Dave, congratulations sa'yo. At dapat seize the moment, di ba? Kumbaga, ang kinin mo na yung pagkakataon, huwag mo nang palagpasin, huwag mo nang patagalin. Dahil ang buhay natin ay napakaigsi. Baka pagpikit mo, hindi ka na didilat. Sayang naman. At ang pagmamahal, habang mainit-init pa, sunggaban mo na. Dahil kapag nag-fade away yan, wala na. Ngani. Masarap talaga magmahal, lalo pag mainit-init pa. Kumbaga parang ano yan parang ulam, di ba? Kanin. Bagong luto, mainit-init, napakasarap talaga niyan. Di ba? At dapat, kapag kumusumo tayo ng ulam at kanin na mainit-init gaya ng pagmamahal, dapat susuklian natin ito. Nang isang masarap din na dighay. Dighay! At sa lahat ng mga in love ngayon, sa mga ka-vibes natin na may karelasyon, may girlfriend, boyfriend o may asawa, congratulations po sa inyo, magmahalang kayo. Mas piliin natin na unawain at mahalin ng bawat isa at huwag natin piliin kung paano tayo maghahanapan ng mali at pag-aaway para tayo'y maghiwalay. Amen po ba? Amen! Hoy, shoutout lang natin yung ating mga ka-vibes na nanonood ngayon sa ating YouTube channel, 92.3 FM Radio Manila. Unang-una dyan si Arbs Espina, sabi niya, good morning ka-vibes. Ganon din si Gloria Constantino Misiano, magandang umaga rin daw. Si William Mortel, parang ako, ang tatandang single. Hindi naman. Lumabas ka kasi sa bahay nyo para makahanap ka ng, di ba? Maalaman mo na may nagkakagusto sa'yo. Kasi hanggat hindi ka lumalabas siya sa loob ng box mo, hindi ka ma-expose sa mga potensyal na pwede mo maging jowa kills, di ba? Dahil hindi naman yung babae o yung makakarelasyon mo, yung possible na makarelasyon mo, pupunta sa bahay mo. Ano ka? Special show pa? Wala! Labas-labas din, William Mortel. Di ba? Ibibenta talaga kita. Ibibenta kita, parang ganon. Magandang umaga din kay John Vincent Sagrado. Sabi niya, good morning. Sorry, I'm late a little. Wow, English. Taray. Si Yosap Johannes Gaylord Bongson. Good morning, DJ Kiko. Happy morning. Good vibes po sa inyo. Pabati kami dito sa JSL Fashion Couture, Imus City, Cavite. Sila Jonathan Latona at si Ate In. At ako po. Salamat po. Thank you. Oo. Sabi ni Louie Vasco, walang magsusumba today. Highs. Bakit naman? Hindi pwede yung walang magsusumba. Dahil nakaugalian na natin ang magsumba! Oh my goodness! Let's get ready, mga ka-vibes! O di ba, kahit si Pretty Boy doon yung nababainda doon sa may looban. Dahil talaga nakakainda mga witing ito, kaya naman mga ka-vibes, ihandain nyo mga bewang at balakang. Sabay-sabay tayong maggiling-giling! Ako ay isang model doon sa Ermita, gabi-gabi sa disco.
ay nagpapabongga. Sa pag-aistarira ay palapakan, di po malapang pangit. Dahil biglaan sila. Ang mga foreigner ay nagkakandara pa pag ako'y lumabas na. O, diba? At ganoon din si Jeff Tansolibero, sabi niya, lalaki din kasi ang gusto niyan ni Buisit yan. Uy, bunganga mo, Jeff Tanzoliveros. Uy, magandang umaga din sa ating katropa at ka-vibes na si PNG Shots, si George Laurenciano. Magandang umaga sa iyo, George. I miss you. Louie Basco, magandang umaga sa iyo. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng ating mga ka-vibes na nanonood ngayon sa ating YouTube channel, 92.3 FM Radio Manila. At sana nakapulutan ninyo ng inspirasyon at na good vibes sa inyong feeling ngayong umagang ito para sa ating kwento sa Ang Drama Mo Live, ang kwento ni Justin. Grabe naman, di ba? O siya, maya-maya ulit magkakasama tayo dahil hanggang alas 12 pa rin ng tanghali, maririnig ninyo ang makulit nyong tito sa radio. Kiko Kalikot. At syempre gusto lang natin batiin muna ngayon ang lahat ng ating mga ka-vibes na sabay nakakapakinig sa pamamagitan ng 102.3 FM Radio Baguio at 97.5 FM Radio Jensen. Tayo na rin ang bagong pinakikinggan sa San Juan at Taguig at Laguna. Siyempre, hindi rin magpawali ang mga taga-Etiba. Magandang umaga din kay Pretty Boy Tonyo, kay Jong Perez at siyempre kay Papa Carlo. Magandang umaga sa iyo. At ganoon din kay Kuya Dennis. Uy, Kuya Dennis, palakpakan mo yung mukha mo. Ganoon din ang nag-iisang master. Di ba? Ang master ng mga master ng master playlist. Walang iba. Sir Nestor Doria! Nox! Di ba? At sa lahat ng ating mga technician, di ba? Na naka-duty ngayon, magandang umaga po sa inyo lahat. Uy, kay Pamela Sonsing, magandang umaga sa iyo. Kay Erilyn Kate Dizon Nido, magandang umaga sa iyo. Oo, tsaka sino? Si hindi ko maintindihan. Sulat mo kaya, be. Ay! Ano? Baka magkamali ako ng interpretation. Wag na, kaya mo na. Si Pretty Boy Tonyo kasi may sinasabi, hindi ko naiintindihan eh. O, diba? Hoy, Arvis Espina, magandang umaga sa iyo. Ganoon din sa mga kasama mo at hinahatid mo ngayon dyan sa BGC Taguig. Yung mga nakangka sa iyo sa bus number unit 23. Ayan, isang masugid natin tagapakinig si Arvis Espina na nagmamaneho ng kanyang bus dyan sa BGC at hinahatid ng libre yung kanyang mga parokyano. Magandang umaga po sa inyo dyan sa BGC. Kababs, magbabalik pa rin tayo for more good vibe music dahil hanggang alas 12 pa rin mapapakinggan ang nag-iisa mong makulit na ang nag-iisa mong makulit na tito sa radio. Kiko Kalikot na lagi nagpapalalang. Kung sa tingin mo mas angat ka sa iba, bakit hindi mo ituloy-tuloy hanggang langit? Buwisit ka! Ito ang 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes! Ang oras, 10:50 na. Pinakikinggan dahil tunog number 1. Yo! Ang totoong drama ng buhay, aming isasalaysay. Ang drama mo.